Typhoon Matmo o dating Bagyong Paulo at isang bagong tropical storm halong parehong nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Mahigpit na binabantayan habang southwest monsoon patuloy na nagpapadala ng ulan sa lugar ng Palawan at sa ilang bahagi ng Luzon. Malakas na aftershock yung manig muli sa Northern Cebu kagabi, mga residente. Pinag-iingat na. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Magandang araw mga kababayan, narito na naman ang inyong kaagapay sa panahon ng Pilipinas weather ngayon para sa pinakabagong pinakamaasahang ulat na lagay ng panahon. Ngayong araw ng Linggo, October 5, 2025, ihahatid natin ang kumpletong update tungkol sa dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at epekto ng habagat at malakas na aftershock na yumanig sa Cebu kagabi. Narito na ang detalye ng ating balita. Ang Typhoon Matmo o formerly Bagyong Paulo ay may lokasyon na ito na 930 kilometers west ng extreme northern Luzon at may lakas pa rin itong hangin na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, narito na ang isang bagong bagyo mga kababayan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Halong. May lokasyon ito na 2,190 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na lakas na hangin na ito na 65 kilometers per hour na may pagbugso na 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat parehong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dalawang bagyong ito, mahigpit ang pagbabantay ng Pag-asa at international meteorological agencies dahil sa posibleng magdulot ito ng epekto ng hangin dala lalo na sa west side ng bansa. Mga kababayan, ang southwest monsoon o habagat ay nakakaapekto sa western section ng southern Luzon kaya't may pag-ulan at thunderstorm sa Palawan at sa ilang bahagi ng kanlurang Luzon. At para sa ating forecast weather condition sa lugar ng Palawan, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Dulot ito ng southwest monsoon. Ang impact po nito ay mapanganib ng flash flood at landslide. Habang sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May isolated rain showers and thunderstorm. Kung posibleng may flash flood at landslide lalo na kapag lumalakas ang thunderstorm. At para sa ating forecast, wind and coastal condition, western, northern, and central Luzon, ang hangin ay katamtaman mula timog hanggang timog silangan. Ang dagat ay katamtaman na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metrong taas. Sa Northern Luzon, ang hangin ay katamtaman mula hilaga silangan hanggang timog silangan at ang dagat ay katamtaman na may alon na 1.2 2.5 metrong taas. Sa Southern Luzon naman at Western Visayas at Mindanao, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula timog kanluran hanggang hilagang kanluran at banayad ng dagat hanggang katamtaman na 0.6 hanggang 1.5 metrong taas. At sa nalalabing bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula hilaga silangan hanggang hilaga. Ang dagat ay banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metrong taas. Mga kababayan, kung titingnan natin kahit wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ramdam pa rin natin ang epekto ng habagat lalo na sa western side ng Luzon at Visayas. Dito pumapasok yung sinasabi nating huwag kampante kahit nasa labas pa ang bagyo. Kasi minsan yung ulan at hangin umaabot pa rin sa atin. Dagdag pa rito kapag pumasok na ang bagong bagyo na may international name na Halong sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, tatawagin naman itong Bagyong Kidan, ang ika-17 bagyo sa taong 2025 at ikalawang bagyo naman na maaaring papasok sa buwan ng Oktubre. Kaya asahan nating may panibagong monitoring na naman mula sa Lunes o kaya Martes na posibleng pumasok ang Bagyong Kidan. Samantala, malakas na aftershock sa Cebu, isang magnitude 4.6 na aftershock ang tumama bandang alas 5:41 ng hapon kahapon, October 4 sa Northern Cebu. Ang epicenter nito ay sa barangay Don Gregorio, Antigua, Bourbon, Cebu. Based on PHIVOLCS report at CCTV footage, ramdam din sa Negros Occidental, Leyte at Southern Leyte. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahang magtatagal pa ang serya ng aftershock sa mga darating na araw, linggo at kahit
buwan. Kaya paalaala sa ating mga kababayan na mga Cebuano, pag-inspeksyon lagi ng bahay at gusali, laging dala ang go bag na nakahanda sa anumang oras. Magplano ng emergency kit kasama ang buong pamilya. At narito ang ating preparedness and reminders. Una, magdala ng payong o kapote lalo na kung lalabas. Maging alerto sa flash flood lalo na sa Palawan at Western Luzon. Bantayan ang advisories ng Pag-asa at local government units. Sa mga taga Cebu naman at karating lugar, maging magpagmatsyag pa rin sa mga aftershocks na anumang oras ay mararamdaman. At yan ang pinakabagong update ngayong October 5, 2025, araw ng linggo mula rito sa Pilipinas. Weather ngayon, lagi natin tandaan ang kaalaman at kahandaan, yan ang ating kaligtasan. Bago tayo magtapos, isang paalala mula sa salita ng Diyos mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at iingatan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Mga kababayan, patuloy tayong mag-ingat at manatiling ligtas. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.